Oo, Sedi. May asawa na ako. Nasaan yung pangako mong 2 taon? Lampas 5 taon nang nakakalipas. Hinantay kita. Ni-text, tawag, wala akong natanggap galing sa'yo. Hindi ko alam kung buhay ka pa. Tapos ngayong magkakaanak na ako. Tsaka ka magpapakita sa akin. Kim, pasensya ka na. Kinuha kasi ng daddy ko yung cellphone ko. Kaya nawala ako na contact sa'yo. Di mo man lang ako inintay. Hinantay kita. Hinantay kita. Pero wala ka. Kim, naman ganun. Sabik na sabik akong makita ka. Sana man lang. Hinintay mo ako. Pero ngayon, malalaman ko. May asawa ka na. At magkakaanak ka na. Bakit ngayon ka lang? Bakit ngayon kung kailan ang aking puso'y mayroon ng laman? Sana'y nalaman ko na darating ka sa buhay ko. Di sana'y naghintay ako. Bakit ngayon ka lang, Sedi? Bakit ngayon ka lang dumating? Kung kailan huli na ang lahat. Kim, balikan mo ako. Tatanggapin ko yung dinadala mo. Ituturing ko yung tunay kong anak. Parang awa mo na. Hindi ko magagawa yung kay Jonel. Kasi, nung mga panahong wala ka, siya yun nandyan para sa akin. Sana mapatawad mo ako. Makakaalis ka na. Ikaw sana ang aking yakap-yakap. Ang iyong kamay ay aking laging hawak. At hindi kanya. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba'y ay nararapat sa akin? At siya ba'y dapat ko na'y limutin? Nais kong malaman. O Sed, ba't dito mo naman naisip na tumambay? Ron, dito kasi unang nakausap si Kim eh. Tara, doon tayo. Tara. Ano Kim? Okay ka lang ba? Oo naman, okay lang ako. Pasensya ka na. Bigla kasi silang umalis eh. Di ko rin alam na ganun mangyari. Dapat pala, di na tayo sumami. Okay lang, sanay naman na ako sa kanila eh. Kahit noon, nung may jowa pa si Iya, lagi ako naiiwang mag-isa. Buti naman kung ganun. Kakaroon na ng pag-asa. Ha? May sinasabi ka ba? Ay, wala ah. Matanong ko lang, nagka-boyfriend ka na ba? Meron namang nanliligaw, pero hindi ko sineseryoso. O Sed, tulala ka na naman. Kaya nga tayo nandito eh, para maging masaya ka. Pasensya ka na ron ah. Naalala ko lang si Kim. Dito kasi kami nakaupo nun, nung una ko siyang nakausap.
Sid, kahit ano naman gawin mo hindi na maibabalik yung dati kasi may sarili na siyang pamilya. Kaya nga ron Mas maganda siguro. Kalimutan ko na siya. Sed, tama yan. Kalimutan mo na si Kim. Dahil pag di mo siya kinalimutan, lalo ka lang masasaktan. Oo nga, Sed. Lalo pag nakita mo siya, kasama yung asawa niya. Hindi imposible yun, kasi maliit lang ang mundo. Oo mga tol. Tama nga kayo. Kakalimutan ko na siya. Kayo kasi, hindi nyo siya binantayan. Sabi ko naman sa inyo, bantayan nyo siya. Sed, dun ka nagkakamali. Binantayan namin si Kim hanggang makapagtapos kami ng pag-aaral. Hinintay ka niya. Kaso, kala niya hindi mo na siya babalikan. Sed, bakit kasi ang tagal mong umuwi? Sabi mo, 2 taon ka lang doon. Pero halos 5 taon na rin bago ka bumalik. Mga tol, akala ko kasi, 2 taon lang ako mag-aaral doon. Mali pala. Inabot ng 4 na taon bago ako makatapos sa pag-aaral. Kaya inabot ng 5 taon bago ako makauwi rito. Sid, bakit di ka mo na nag-text kay Kim o kaya nag-chat para alam niya yung dahilan mo? Di sana inantay ka niya. Yun nga ron Kung di sana kinuha ng dati ko yung cellphone ko, di sana hinintay ako ni Kim. Wala Pinagbawalan niya ako gumamit ng computer, lalo na ng cellphone. Para daw makapag-focus ako sa pag-aaral. Kaya ka pala nun ng contact sa amin Pinagbawalan ka pala ng daddy mo. O ron, pinaghipitan niya ako para mag-focus daw ako sa pag-aaral. Siya nga pala ron. Kilala mo ba yung naging asawa ni Kim? Oo, Sid, kilala ko siya at kilala mo rin. Mga tol, 3 taon na rin nakalipas. Sabi ni Sedi, 2 taon lang daw siya dun. Pero ngayon, wala pa rin. Kaya nga di kaya doon natitira yun. Yun nga rin iniisip ko Baka di na siya pinabalik ng daddy niya. Wawa naman si Kim, hindi hintay sa kanya. Mga tol, baka hindi pa tapos mag-aaral si Sedi sa Amerika, kaya hindi pa siya nakakauwi dito. Wala kasi tayong kontak kay Sedi, kaya di natin alam yung dahilan kung bakit di pa siya umuwi. Basta mga tol, hayaan muna natin si Eddie. Malay nyo, bigla siyang umuwi. Tara, doon muna tayo sa court para makapaglaro na tayo. Sige, tara. Wait lang mga tol, di ba si Kim yun, tsaka si Junel, yung sa Youngsta na? Oo nga no. Tara, pakinggan natin yung pinag-uusapan nila. Tara. Tin, ikaw na lang pumunta doon. Baka makahalata sila. O sige, ako na lang. Sige. Kim, kalimutan mo na yung si Sedi. Di na babalik yun. Baka nga may girlfriend na yun dun Siguro nga, Nel, tama ka. Kakalimutan ko na siya. Kasi pinangako niya sa 2 taon, di sana binalikan ka na niya. Kaya nga naisip ko na rin yun. Siguro, kaya hindi na siya bumalik kasi masaya na siya doon. O nga Kim, tama ka dyan. Simula ngayon, kalimutan mo na siya. Hayaan mo, tutulungan kita para makalimutan mo siya. Salamat, Nel, ah. Buti na lang nandyan ka. May nakakausap ako kapag nalulungkot ako. Wala yung Kim, basta ikaw. Tara, pasal muna tayo para makalimutan mo yung mga problema mo. Sige, Nel, tara. Gusto ko yan para unti-unti ko na siyang makalimutan. Tara. Si Junel ba? Sinaraan niya pala ako kay Kim. Pero okay na yun. Mahalaga, masaya si Kim sa kanya. Tara na, uwi na tayo. Maambon, no? Tara na mga tol. Tara. Nel, kumusta ka na dyan? Halos 1 taon na rin ang nakalipas. Simula nung nawala ka. Alam mo ba, miss na miss ka na nung anak natin. Pero huwag kang mag-alala. Papalakihin ko siyang mabuting bata at may takot sa Diyos. Basta, palagi mo lang kaming gagabayan ha. Miss na rin kita. Nel, mauna na ako ah. Baka hinahanap na ako ng anak natin eh. Binilin ko lang kasi siya kay mami. Kabili nga muna sa dali.
And I couldn't compete. I see just part of the street to be. Uy, Kim! Kamusta ka na? Oh, Sedi, ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? May bibili lang sana ako eh, kaso nakita kita. O ikaw, kamusta ka na? Eto, medyo okay na. Tara nga, doon tayo sa labas para mapagkwentuhan tayo. O sige, tara. Then I found a very special love in you. It's a feeling that's so totally new. Kim, baka may gagawin ka, nakakaya naman sa'yo. Wala naman. Ganun ba? Sige, tara, dito lang muna tayo. Sige, tara. Dito lang siguro muna tayo, Kim. Siya nga pala, Kim. Kamusta ka naman? Eto, medyo okay na. Simula na nawala si Janelle. Ako nga eh. 1 taon na rin pala nakalipas, no? Simula nang nawala si Jonel. Oh, paano mo naman nalaman? Kasi, nung panahon may sakit pa siya, kinausap niya ako. Oh, si Badong to. Sino kayo nahihintay na ito dito? Badong, bakit nandiyan ka? Uy, Sid, sakto. Kayo na pa kita hinihintay. Gusto ko daw makausap ni Junel. Oh, bakit daw? Hindi ko nga alam eh. May sasabihin niya ata sa'yo. Ah, ganun ba? Sige, tara. Tara. Nel, nandiyan yung Sedi. Sed, pasok ka. O Jonel, anong nangyari sa'yo? Sid, may gusto akong sabihin sa'yo. Gusto ko sana ikaw magbantay sa anak mo, pati kay Kim. Malaking tiwala ko sa'yo na hindi mo sila pababayaan. Nel, ano ba yung sinasabi mo? Sa totoo niyan, Sid, may taning na yung buhay ko. Malapit na ako mawala sa mundong to. Tsaka hindi ko yung pinaalam kay Kim. Ano, Nel? Totoo ba yung sinasabi mo? Tsaka, bata pa yung anak mo. Kung ako sa'yo, lumabang ka, Nel. Hindi yung susuko ka na lang. Sid, hindi ko na talaga kaya. Tsaka tinaningan na rin ako ng doktor. Alam ko naman na hindi mo magagawang saktan si Kim, tsaka yung anak ko. Tsaka Sid, isa lang hiling ko sa'yo. Sana hindi ko mapangasawa ni Kim. Kaya nga nung pagkalibing kay Jonel, hinahanap ko kayo. Kaso, sabi ng tita mo, umuwi nga daw kayo ng anak niyo sa probinsya. Oo, Sed. Alam kami ng probinsya ng anak ko. Wala kasi kami makakasama rito eh. Kaya nga rin ako umuwi dito. Kasi dadalawin ko si Janelle bukas. Anong ba, Kim? Gusto mo, samahan na kita bukas eh. Kung wala ka bang gagawin eh, ayos lang. So, sige, Kim. Wala mo na akong gagawin eh. Siya nga pala, Kim. Gusto ko sana to pa rin yung sinabi sa akin ni Jonel na ako na mag-aalaga sa inyo ng anak nyo. I never believed in love. I was deceived. Kim, ang gusto kasi ni Jonel, kung mag-aasawa ka ulit, ako na lang daw. Kasi alam ni Jonel na hindi kita kayang saktan. But love, I never had much love with lovers before. Bait talaga ni Junel. Bago siya mawala, inisip niya pa rin kami ng anak niya. Sa totoo niyan, Sedi, hindi naman nagbago yung pagmamahal ko sa'yo eh. Hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. And I couldn't compete. I see just part of the street to be walked on by everyone but them. Kim, pinapangako ko sa'yo, lalo na kay Jonel, iingatan at aalagaan ko kayo ng anak niyo. Mahal na mahal kita, Kim. Mahal na mahal din kita. Then I found a very special love in you.
It's a feeling that's so totally new. Over and over, it's putting inside. Janelle, kamusta ka na dyan? Kasama ko nga pala si Sedi. Gaya ng sabi mo sa akin, na kung mag-aasawa man ako ulit, si Sedi na lang kasi alam mong hindi kami papabayaan ng anak mo. Junel, hindi ko papabayaan si Kim. Pati yung anak mo. Tuturing ko siyang tunay na anak. Kung ano yung binigay na pagmamahal mo sa kanilang dalawa, Junel, hihigitan ko pa yun. Alam kong malaki tiwala mo sa akin. Mamahalin at aalagaan ko yung anak mo. Lalo na si Kim. Junel, kung nasan ka man ngayon, alam kong masaya ka na dyan. Sana, lagi mong gabayan si Kim, lalo na yung anak mo. Janelle, maraming salamat Kasi, kahit sa uling sandali ng buhay mo, kami pa rin ang anak mo yung inalala mo. Ngayon, alam ko na bago ka mawala, kinausap mo si Sedi. Kasi, ayaw mong maiwan kaming dalawang ng anak mong mag-isa. At walang kasama. Maraming salamat. Junel, maraming salamat ulit Basta, papangako ko sa'yo, aalagaan at iingatan ko silang dalawa. Paano, Junel? Dito na kami Lang na Kim. And I couldn't compete. I see just part of the street to be walked on by anyone but then